Kabayan, mag-PPTE exam ka na ba ngayong 2026? Meron akong tatlong bagay na i-share sa iyo para maiwasan nating mag-fail sa PTE ngayong 2026. Ito yung pinakamahalaga. Una, ang scoring ngayon sa PTE or Pearson's Test of English ay pinagsamang AI scoring plus human scoring system. So, ibig sabihin, kasi dati, pure AI lang siya. Okay? So ngayon, dinagdagan na nila ng human intervention. Bakit kamo? Kasi tinitignan na rin yung content at relevance ng mga pinagsasasabi mo doon sa computer. 'Di ba? So ibig sabihin, yung mga templates na ginagamit dati na minsan wala namang relation doon sa tanong kasi yung iba basta lang may masabi kasi may template eh. So, anong nangyayari? Walang relevance. Pero, ini-scorean pa rin ni AI since may sagot. So, ngayon, may human intervention para makita na kung may relevance talaga yung content mo. Okay? So, yun ang isa sa pinaka changes ngayong 2026. Pangalawa, sa pinakamahalagang dapat mong gawin ay sa unang week ng pagre-review mo ay mag-mock test ka agad. Ang mock test, ito ay hindi na bago para sa mga nagre-review. Ito ay ginagawa para may pre-evaluation ka or pre-test para malaman mo yung skills mo sa speaking, reading, writing, and listening. Kasi 4 na section yan eh. So, para ma-identify mo kung ano yung mga skill na dapat mong i-improve at para makita mo kung ano yung mga skills na halos okay ka na. Okay? At ang pinakamahalaga, kung magmamak test ka, titignan mo yung analytics. Okay? Kasi doon ka magbabase ng strategy mo para mo siya mapapataas. So, kung kulang ka ba sa grammar, kulang ka ba sa fluency, mga ganyan, makikita mo yan pag nagmamak test ka. I recommend na pwede kang magmock test sa APE Uni. Okay? Yung APE Uni or nasa link sa description yung sign up ng English Charlie account. Ang English Charlie ay PTE coaching and apps siya na pwede mong gamitin. At may free sign up siya sa baba, sa description at sa pin comment. At may 3 free mock test ka na dyan. Kung gusto mong malaman kung ano ba na ba yung kakayanan mo, napaka-importante niyan mga kababayan. Huwag niyong baliwalain ang pagmamock test, huwag niyong talikuran at huwag niyong katakutan. Harapin muna ninyo kung ano talaga yung capabilities niyo sa mga task sa PTE. Okay? So, yun ang pangalawa, mag-mock test. And number 3, ang pinakamahalaga ay yung preparation. Sabi nga, 80% ng mga skilled workers ay nagpe-fail sa PTE hindi dahil mahina tayo sa English. Kasi tayo naman mga Filipinos or other nationalities na nagte-take, kadalasan merong okay na yung English eh, di ba? Nakakaintindi tayo, nakakapagsalita naman tayo kahit papano. Pero lack of preparation, kahit sobrang galing mo mag-English, pero hindi mo alam kung ano yung mga task na ibibigay sa'yo, may time limit pa yan, di ba? Tapos, marami kasi kategorya ng describe image, read aloud, fill in the blanks. Ngayon, kung wala kang preparasyon, anumang bagay, alam mo yan mga kabayan at mga ka-skilled worker, anumang bagay na wala kang preparasyon at may time pressure ka dahil nakasalalay dyan yung visa mo or yung application mo, kadalasan pwede tayo mag-fail or mas malaking chance na mag-fail because you don't have the preparation. So preparation. Pinakamaganda 4 to 5 weeks preparation, kahit 30 minutes per hour lang na practice at mock test ay matutulungan niya tayo mapaganda yung results at makuha yung goal natin na scores. So, isa pa sa pinaka-importante ay ang bonus tip. Kailangan, alam mo na agad bago ka mag-exam, yung target score na kailangan mo. Para yun ang magiging basihan ng mga strategies mo na maabot. Dahil sa mock test, dapat nai-hit mo na yung mga points na yan para pagdating ng actual exam, mas confident ka na makukuha mo yung desired points mo. So, yun ang tip ko sa atin, mga ka-skilled worker, mga kabayan.
And all the PTE takers of 2026, good luck po.